Marami nang nadiskubre, madami na ring nabuko ang ating kasalukuyang administrasyon sa Executive Department under ni President Marcos Jr., sa Kongreso under Speaker Martin Romualdez, at itong Senado medyo iba ang dating pero dahil bago pa si Escudero, pero iba rin yung galaw at mukhang dahil siya isa ring abogado, gusto niyang ipakita kung ano talaga ang trabaho ng mga senador. Kaya ko ito sinasabi kasi malinaw po after 2 years ng Marcos administration, hindi man sinasadya pero nadidiscover ang mga posibleng paglabag sa batas ng nakaraang gobyerno. Mga posibleng programa na hindi nakatulong financially sa ating gobyerno. Mga posibleng programa na baka naging personal interest lang or business interest lang, hindi nakatulong ng malaki sa pamahalaan. At yun po ang lumalabas sa mga investigation sa Kongreso at Senado at ng Presidential Anti-Organized Crime Division. Isa pong issue rito na talagang hindi dapat ibaliwala at dapat talagang palalimin pa ang investigasyon ay itong billion o baka trillion business na POGO under Executive Order number 13 ng nakaraang administrasyon. Kung bakit nagkaroon ng kapangyarihan ng PAGCOR na mag-issue ng mga permit para sa mga business na magtatayo ng POGO na ang nasa likod nito ay mga pinaniwalaang fake Pilipino kasi Chinese national na biglang nagpa-convert na sila Pilipino sa kung anong dahilan at paraan paano nila sila nagkaroon ng mga birth certificate at mga Philippine passport. Dahil nga ho, malaking pera ang umiikot dito pero napakaliit ng pumasok sa gobyerno. Mas marami ang illegal kaysa legal. Maraming naitayong mga building ang mga operator ng POGO sa Pampanga at sa Tarlac. At higit sa lahat, maraming dayuhang Chinese ang nandito na ang isang nakakabahala baka naging espiya ng Chinese government. Dahil alam naman natin ang China ay patuloy na nanghihimasok sa ating West Philippine Sea. Inaagaw sa atin ang exclusive economic zone sa mga isla at karagatan sa ilalim nga po niyang West Philippine Sea na tinatawag. Kaya dito sa ongoing investigation, after 2 years pa lang ng ating gobyerno, naging mabunga na pabor sa mga Pilipinong matitino. Pabor sa mga pagbabago, bagong Pilipinas, bangon Pilipinas. Yan po yung slogan eh. Bangon Pilipinas, bagong Pilipinas. At yun ang dahilan. Kaya lang, siyempre, nagre-react yung mga kaalyado at yung kampo ni Duterte tungkol sa galaw na ito. Kasi hindi nila akalain madidiscover ng kasalukuyang gobyerno ang mga posibleng violation nung nakaraan. Kaya hindi naman ho binabaliwala at binibigyan ng invitation at pagkakataon ang lahat ng mga dating opisyal ng pamahalaan na posibleng may kinalaman sa mga pagpapatupad ng batas na pwede ring lumabag sa karapatang pantao, lumabag sa karapatan ng mga negosyanteng Pilipino at lumabag sa karapatan ng Pilipinong tunay na may-ari ng mga property ng ating bansa. Kaya sila ay open ang invitation para humarap sa mga investigasyon, especially sa Quad Committee, yung 4 na committee nagsama-sama. Committee on Public Order and Safety, Committee on Human Rights, Committee on Public Accounts, at Committee on Illegal Drugs o Dangerous Drug. Yun po, nagdugtong-dugtong eh. Kaya nga nagkaroon ng Quad Committee, nakita nila na magkakaugnay, syndicated, yung human rights violation, POGO operation, at illegal drugs importation. Yun po yun. So, posible ito ang dahilan kung bakit nanggagalaiti ang mga followers, DDS, DS, isama mo na yung mga Kibuloy camp kasi nga po sila yung magkakaalyado pero ibang issue kay Kibuloy. Tungkol naman sa di umano'y pangaharas sa kabataan, babae, kaya meron siyang nakapending na kaso, human rights, tawag ito, qualified trafficking, human trafficking, at saka po sexual abuses. Yun po ibang issue.
Pero pinagdudugtong kasi isang grupo yan. Sila yung mga taga Davao. At kung yung mga gunita, hindi naman pwede magkalayo kasi si Duterte, dating Pangulo, ginawang administrator ni Kibuloy doon sa kanyang relihiyon. Kaya magkakaduktong yan. Kaya nga sila yung maingay ngayon sa kung paano patalsikin si Pangulong Marcos. Inirinyo na naman nila ang kailang panawagan na magkaisang papatalsikin ang Pangulo. Hindi naman pangyayari yun. Kasi kakaunti sila. Kasi yung kanilang isyong dala-dala, hindi pang national. At tandaan nyo, hindi magtatagumpay ang ganyang mga plano kasi si Pangulong Marcos suportado ng majority ng mga Pilipino dito at sa abroad. Si Pangulong Marcos ay nirecognize ng international community, suportado ng international community, suportado ng malaking foreign investor. Kinikilala ng malalaking mga bangko sa buong mundo. Kaya nga maganda yung ating credit ratings kasi tayo'y nakakabayad, maganda ang ekonomiya, maganda ang economic policy at national security ni Pangulong Marcos. So, yung galaw ng mga ayaw sa Marcos, pang sarili, pang local lang. Walang national issue sila. Ang gobyerno sa kasalukuyan under President Marcos sa aking analysis at opinion interpretation, pang national, pang international ang galaw. Kaya nire-recognize ng international community at tinatanggap ng silent majority o ng majority na Pilipino ang galaw ng administrasyon. Dahil yung halos 2 taong mahigit na paninira ng mga anti-Marcos, puro fake news, puro personal, hanggang sa ngayon sila na nag-aaway. Pero ngayon nag-organize na naman sila para gumalaw at palakasin na nila yung kanilang planong palitan si Pangulong Marcos pero hindi naman mangyayari. Lalo na ngayon si Sara Duterte hindi na kaalyado ng gobyerno. Although vice president siya, pero hindi na siya member ng gabinete. Siya ay bumabanat na sa gobyerno at ang executive department hindi na niya kakampi. May sariling galaw na si Sara. Kaya yan ang pwede nilang gamitin. Magsama-sama sila. Pero huwag nating kalimutan, tandaan niyo sinasabi ko, ang lehitimong mga isyo na para sa bayan ang mahalaga. Yung isyong kanilang kinasasangkutan, isyong posibleng kanilang pananagutan, kanilang interesyon, problema nila yon. Pero pinalalaki para makakuha ng suporta sa taong bayan. Kaya maging maingat po kayo. Lagi ang aking mga channel at mga topic dito sa Mike Abby Opinions at dito sa channel na ito, MA Pinoy TV. Magiging halimbawa itong channel na ito ng pagpapalaala kung anong tama at mali. Hindi ako nagmamagaling, pero magiging guide nyo ako. Magiging makakakuha kayo ng mga impormasyon kung ano ang tama at mali. Yan po ang ating paninindigan. Kaya please like ng ating mga video. Doon sa hindi pa natin subscriber at followers, mag-subscribe na po kayo. Yung notification bell, pindutin. Tapos sa labas po yung pindutin po ninyo at yung all, hindi lang ho yung personalized para para marami kayong lahat ng video, inyong mga notification para makuha ninyo yung lahat ng video pinag-uusapan natin dito. Like lang para makatulong tayo sa ating mga kababayan dito at sa abroad.